Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, ay araw po ng Huwebes, Thursday po, February 8, 2024. Bigyan po natin ng mas malalim na korokoro o komento ang issue po ng People's Initiative. Ito po ay talagang masyado pong pinag-uusapan sa social media dahil po sa mga objections ng halos lahat ng mga sikat na politiko sa ating bansa. Tila wala pong sumasang-ayon dito sa People's Initiative sapagkat ang sinasabi po nila, lalo na po ang Senado sa katauhan ng Pangulo nito na si Mig Zuberi, na ito daw po ay sumisira sa demokratikong proseso ng ating bansa. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay hindi naniniwala sa ganitong pananaw sapagkat kung ito po ay talagang nakakasira sa demokratikong proseso ng ating bansa, hindi po dapat ito isinama sa saligang batas. Alam po natin, sa ilalim po ng Section 1, Article 17 ng kasalukuyang saligang batas, ang People's Initiative ay isa sa tatlong paraan kung paano po magkakaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. So, ibig po sabihin, ito po ay isa sa mga paraan kung paano natin mapapalakas ang demokratikong proseso sa ating bansa. Bakit po? Ito po ang paraan kung saan mismo ang sambayanan ay makapagbigay o makapagsulat ng proposal sa ating saligang batas. Yan po ang katotohanan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon, bakit po sinasabi na ito ay nakakasira sa demokratikong proseso ayon kay Mig Zuberi? Well, isa lang po ang kanilang dahilan at ito po ay ang kanilang takot na mabuwag ang Senado kung sakaling matutuloy ang People's Initiative. Bakit po mabubuwag ang Senado? Actually, hindi lamang po basta mabuwag. Mawawalan sila ng kapangyarihan to actively participate in the drafting of the amendments to the Constitution. Bakit po? Sapagkat dito po sa isinusulong na People's Initiative, ang sinasabi po dito, idinagdag sa amendment ng ating Constitution yung sinasabi na the Congress by Constituent Assembly with 3/4 votes should write a proposal to the amendments of the Constitution by in a joint session. So yan po nakalagay sa kasalukuyang saligang batas natin, that
Congress by way of Constituent Assembly with 3/4 votes could write a proposal to the Constitution. Wala pong sinasabi kung ang Congress should vote jointly or separately in as a Constituent Assembly. So, dito po sa proposals, dinagdagan po ng that Congress with 3/4 votes in a joint session could amend could amend the Constitution by voting jointly. So ano po ang ibig sabihin noon? Sabi nga natin, kung ang senator natin ay 24 at ang congressman ay 300. So pag 300 plus 24, kukunin po ang boto na 3/4 regardless of whether it is a vote of congressman or senators. So ibig sabihin po dyan, kung matutuloy ito, talagang mawawala ng power ang Senado. Ngayon ang tanong, kung sakali po ba na mangyari yan, masisira ang demokratikong proseso ng ating bansa? Hindi po. Katunayan po dito, kung susuriin po natin ang saligang batas, mayroon po kasing mga issues na dapat which Congress has to resolve by in a joint session by voting jointly or separately. Pag sinabi pong separately, kailangan kunin ang boto ng senador at hiwalay at ang boto ng congressman. At kung sinabing 3/4, dapat 3/4 ng Senado at 3/4 din ng House of Representatives. Yan po ang voting separately. Ano pong mga issues sa saligang batas na kailangan which Congress has to resolve in a joint session voting separately? Una po dyan yung declaration of vote, yung pagpili ng Pangulo, pagpili ng Vice President, pagdeklara na ang isang Pangulo ay disabled. So, yan po ang mga issues which Congress has to resolve in a joint session voting separately. Ano naman po ang issue which Congress has to resolve in a joint session voting jointly? Ito po yung pawalang bisa ang deklarasyon ng Pangulo ng martial law under Section 18 of Article 6. So, ngayon po ang issue which has to resolve Congress in a joint session voting jointly to review the martial law declaration of the President at kung kinakailangan ito pawalang bisa, bubutuhan po ng Congress yan. Ngayon, kung titingnan po natin, ano ang dahilan? Bakit yung mga issues na yon? Pagboto, kung sino ang presidente, pagpili ng presidente, pagpili ng vice president, declaration of war, ay deklara ang presidente bilang disabled. Bakit voting separately? To make it harder for Congress to vote sapagkat masyado pong, kumbaga, napakahalaga yung issue na yon. Very politicalized. Mawawala ng power ang Senado na pumili ng Pangulo, pumili ng magdeklara na disable ang Pangulo, magdeklara ng gera. Kung ito po ay gagawing voting jointly.
So, in effect, the Constitution choose to have those issues resolved in a joint session voting separately. Ano po ang purpose? To make it harder for Congress to do so. Ngayon, pagdating po sa martial law, with our experience in martial law, gusto po ng saligang batas na mapadali sa Kongreso to make Congress easy to void the proclamation of martial law by the President. So specifically, the Constitution says that for Congress to void the declaration of martial law made by the President, Congress may do so in a joint session voting jointly. So maliwanag po. Ngayon, pagdating dito sa amendments article by way of Constituent Assembly, ang sinabi lang po ng saligang batas under Section 1 of Article 17 that Congress may convert itself into a constituent assembly with three-fourths votes without specifying whether Congress has to vote separately or jointly. Ngayon, ang tanong po dito, nakalimutan po ba ng mga framers of the Constitution na ilagay doon kung ito ay whether Congress has to do it with three-fourths votes in a joint session by voting jointly or separately. Sa atin pong pananaw, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po ito nakalimutan. Talagang sinadya ito ng framers of the Constitution na pabayaan, ibigay sa tao ang kapasyahan whether Congress by three-fourths votes in a joint session, whether they have to vote jointly or separately to convert itself into a constituent assembly. Sapagkat imposible po na doon sa mga nabanggit na issues, maliwanag ang pagkasabi ng saligang batas that Congress has to resolve the issue in a joint session, voting jointly or separately. Pero dito po, sa amendment article, wala pong sinasabi. Ngayon, dahil wala pong sinasabi sa saligang batas, the common accepted principle with respect to this is that Congress with three-fourths votes in a joint session should vote separately to convert itself into a constituent assembly. So yan po ang common accepted principle. Bakit? Sapagkat this is a way whereby Senate could be given an equal power with the House of Representatives. So yan po ang dahilan kung bakit ito yung common accepted principle. But take note po that as of the moment, there is no pronouncement on the part of the Supreme Court being the final arbiter as to what the Constitution means, that Congress has really to vote jointly or separately. Wala pong pronouncement ang Supreme Court tungkol sa bagay na yan, sapagkat wala rin naman pong kaso na isinampa sa Supreme Court para desisyonan ito ng Supreme Court. Because the Supreme Court by itself cannot make a decision without a proper case being submitted
before it. So pagkakataon po sana tong issue na to, na sa halip na pag-awayan ng sambayan ng Pilipino, ay dalhin na lamang ang issue sa Supreme Court. For instance, for the Senate to file a case before the Supreme Court para talagang makita natin kung ano ang sasabihin ng Supreme Court tungkol dito. Yung mga nauna pong decision ng Supreme Court tungkol sa People's Initiative, hindi po iyon kasama sa decisionan. Ang sinabi lang ng Supreme Court doon, ayon sa mga balita na narinig natin, that yung dating batas tungkol sa People's Initiative di umano ay hindi pwedeng pagbasihan sa People's Initiative. So, ang sinasabi, kung ganun man ang sinabi ng Supreme Court, ibig po sabihin, there is a need for another law. Na ngayon, ang balita nga po natin, mayroong mga panukala tungkol sa People's Initiative batas. Pero ang sinasabi po natin dito, yung nutshell of the issue here, ito bang People's Initiative ay nagkakasira ng demokratikong proseso katulad na sinasabi ng iba, lalo na ng Senado? Hindi po, sapagkat ito ay isa sa mga paraan kung paano mababago ang saligang batas. Ngayon po, ano ba talaga ang dahilan ng objeksyon ng iba? For instance, yung dating Pangulong PRRD at marami pa. Ang sinasabi nila dito, katulad ng sinasabi ni Senator Aimee, Constitution is not for sale. Sapagkat ang objection nila dito ay sinasabi na ang nasa likod ay yung mga congressmen with Martin Romualdez at gumagamit ng pondo ng pera para bilhin ang signature ng masang Pilipino para maaprobahan itong People's Initiative. Well, una, kung totoo man yan, na binibili, talagang pangit. Hindi dapat. Pero yan po ay akusasyon lamang at it deals with the means of how to have this People's Initiative. Ngayon, yung sinasabi naman nila, kaya di umano isinusulong ni Martin Romualdez ang People's Initiative to prolong the term of office of President Marcos by going into a parliamentary type of government. Kaya ang sinasabi ng Senado, okay lang magkaroon ng amendments, but it has to be limited to the economic provisions of the Constitution. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, lumang tugtugin na po ito. Itong mga ganitong reasoning. Ito po ay mga reasoning na walang basihan sapagkat mga spekulasyon lamang. Kailangan po tingnan natin kung ano ba talaga ang lasting effect ng People's Initiative at bakit kailangan po ito. Sapagkat sa atin pong pananaw ay dapat po talaga matuloy itong People's Initiative upang mabago ang saligang batas. Una po, ang tanong po dito, is there a need to amend the Constitution? Sapagkat kung may pangangailangan, dapat lamang gawin natin ang lahat ng paraan para matamo yung kailangang pagbabago sa ating saligang batas. So una pong tanong, mayroon po bang pangangailangan ng pagbabago sa ating saligang batas? Well, of course,
everybody agrees that there is a need to amend the Constitution. Although, of course, iba-iba ang kanilang sinasabi na dapat baguhin. For instance, sa bahagi ng Senado, ang sinasabi nila, there is a need to change, but limited to the economic provisions in terms of relaxing the foreign restrictions in our economy. Papasokin yung mga investors sa Pilipinas para magbigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Ngunit kailangan luwagan sapagkat maraming mga foreign investors na ayaw magnegosyo sa Pilipinas dahil sa mahigpit yung mga pagbabawal sa saligang batas. Halimbawa tungkol dyan sa foreigners cannot buy lands in the Philippines. Mayroon din mga industriya na bawal pumasok ang mga foreigners. For instance, sa communications, technology. Alam naman natin ito ngayon ang pinakamalaking negosyo sa buong mundo. Pero nakasaad sa saligang batas with respect to communication industry, it has to be limited to the Filipino 100% ownership. Mayroon namang mga investors na ayaw nilang magnegosyo kung hindi sila may-ari. So, sa education, for instance, very limited sila to 30%. So, ito po yung gustong luwagan na sinasabi ng Senado. Sa bahagi naman ng iba, katulad po sa atin, naninindigan po tayo that the primary reason for an amendment to the 1987 Constitution is political in character. Bakit po? Because we need to shift from presidential to parliamentary type of government. Bakit po? Sapagkat kung bibigyan po natin ng close analysis yung sistema ng ating gobyerno, since 1935, under the 1935 Constitution, up to present, presidential type po tayo. Pero sa ilalim po ng sistema ng presidential type of government, Filipino style, ang masang Pilipino, the majority, ay lalo pong nasasadlak sa kahirapan, samantalang ang mga oligarchs ay lalong yumayaman at the expense of the Filipino masses. So to avoid it, to end this social malady, we need to shift from presidential to parliamentary type. Bakit po? Kasi very susceptible po ang presidential type of government to corruption. Very susceptible. Katunayan po, from 1935 hanggang ngayon, lalong naghihirap ang masang Pilipino. Dahil yung uri ng gobyernong ito ay talagang prone to corruption. Katunayan po niya, ilang taon na po ba? From 1935 to 2000. That is already 65 years. From 2000 to 2024. That is about 89 years. Halos 100 taon na tayong presidential type of government. Patuloy tayo naghihirap. At ang masakit po dito, wala tayo nakikitang banaag at sikat ng kasaganaan except the promises of those who are in power, especially the president. Panay pangako lang, nagaganda na ang ekonomiya, gaganda na ang buhay ng Pinoy. Pero kahit po sinong maging pangulo, dahil po ang sistema ay talagang pangit, hindi po gaganda ang buhay ng mga Pinoy. Kailangan pong palitan ang sistema. And the only way to do it
is by shifting from presidential to parliamentary type of government. So, kung kailangan pong palitan o amindahan ang saligang batas, ang pinakamurang paraan, pinakamadali at pinakamura ay itong Constituent Assembly. But without amending the provision relative to Constituent Assembly, magiging imposible po ang Constituent Assembly. Bakit po? Sapagkat hindi makuha ang 3/4 votes of the 24 senators. Kukunti sila. Pero yung 18 na kailangan para makuha yung 3/4 votes of the Senate, it cannot be obtained. Bakit? Una po, dahilan kung bakit nagkakaisa ang mga senador. Takot nga po sila na magkaroon ng shifting from presidential to parliamentary type. Because under the parliamentary type of government, wala na pong Senado. We will only have one legislature, yung unicameral legislature as a parliament. So wala na pong senador. Kaya naturalmente, dahil sa kasakiman ng mga senador na ito, tinututulan po nila na ma-abolish ang Senate. Kaya ayaw na ayaw po nila. Kaya simula po noon, 2000, pag-upo ni JMA, ni Ramos, even Duterte, ay talaga despite of the many attempts, hindi po nagawa at hindi po magagawa yan kung hindi po matutuloy itong People's Initiative. Sapagkat ang Senado, ang pinoprotekta nila yung kanilang sarili, hindi po yung interest ng masang Pilipino. So yun po ang dahilan. Marami silang sinasabi na ito ay sumisira sa demokratikong proseso, pero hindi po totoo yan. Pangalawa pong objection, at ito yung common objection ng hindi mga senador. Ang parliament, sabi nila, ang gusto lang nating pumunta, gusto ng mga leaders na baguhin ang sistema ng parliamentary o from presidential to parliamentary type to prolong the office of the incumbent officers. Yung mga kasalukuyang mga opisyalis, Pangulo, gusto nilang pahabayan ng kanilang termino. Kaya gusto nila ng parliamentary type. Ito po sinasabi natin napakalumang tugtugin po ito. Noong panahon ni President Ferdinand Marcos Sr. with 1971 o 73 Constitution, nagkaroon din po ng proposal do sa 1971 Constitutional Convention na tayo ay magpalit ng sistema gawing parliamentary type. Kaya nagkaroon po ng malaking iskandalo doon, yung tinatawag na Ayala envelope na isiniwalat ni Eduardo Quintero na isang delegates na nagsabi na binigyan sila ng pera ng dating Pangulong Marcos para in order to adopt a parliamentary type of government under the 1973 Constitution. At ang una pong nag-opose dyan ay si Ninoy Aquino. Ang sinabi ni Ninoy Aquino at pinaniwalaan po ng mga sambayan ng Pilipino, kasama na po tayo doon, na ang gusto ni Marcos to shift from presidential to parliamentary type
in order to prolong in office sapagkat by 1973 also magtatapos na po yung kanyang termino as president. So ayaw niyang umalis because under the 1935 Constitution, uh, the president could just be re-elected once. And Marcos at the time was re-elected in 1969. So yung kanyang by 1973, he could no longer run for president under the 1935 Constitution. Kaya ayon kay Ninoy, nagkaroon ng 1971 Constitutional Convention for Marcos Sr. to amend the Constitution and shift from presidential to parliamentary type in order to prolong himself in power. So nagalit ang sambayan ng Pilipino. Nagdeklara ng martial law hanggang tumagal noong 1986. Tapos lamang with EDSA Revolution. So in other words, as early as 1970s, mayroon ng attempt. In fact, if babasahin natin sa history, si Mabini during the revolutionary government was also trying to introduce the parliamentary type of government in the Philippines. But because we were under the American influence at the time and the American system is presidential, so naging presidential tayo. And so with the 1935 Constitution, we also adopted the presidential type of government hanggang ngayon. 35, 73, sapagkat plus itong 87. Ngayon, noong panahon ni JMA, una pa si Ramos. Si Ramos, 1992, tried to adapt a parliamentary type of government at kinontra din yun ng sambayan ng Pilipino. Katunayan, kasama po tayo sa kumontra doon. Ang dahilan naman natin noon, sinasabi natin, that under the parliamentary type of government, ay mawawala ng kapangyarihan ang sambayanan para bumoto ng direkta ng Pangulo. Because under the parliamentary type of government, the Prime Minister, who is the chief executive, is chosen by the members of the parliament. Only the people will vote their representatives to the parliament in every in every legislative district. In turn, the delegates or the representatives to the parliament will choose from among themselves who will be the prime minister. So yan po, kaya sabi natin, ayaw natin yan. So, ayaw natin ng prime minister kasi wala tayong karapatan, nawawalan tayo ng karapatan maliliit na bumoto ng kanilang pangulo o head of the state in the person of prime minister. So inayawan natin po. Kaya tinigil ni Ramos. With the GMA from 21 to 2010, GMA did not stop trying. Pero ang laging objection, as usual, hindi, gusto lang yan to prolong GMA in office. So bawal. Hindi pwede. Ngayon naman, ito pa rin ang issue. Gusto ni Romualdez mapatagal sila sa pwesto, si Marcos Jr. Well, liwanagin po natin itong issue na ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. With People's Initiative, kung kasalukuyang isinusulong, ang binabago po natin dito yung sistema whereby Congress in a Constituent Assembly with 3/4 votes should vote jointly. Ito po. So, ang ibig po sabihin dito, kapag naaprubahan ng People's Initiative, mas madali po ang pagbabago sa saligang batas.
Kung gusto natin mag-parliamentary type, madali. Pero kung hindi ito maaprubahan, imposible po na we can shift from presidential type of government to parliamentary or even amending the constitution. Uh, sa bagay, pag sinabi nila pag magkasundo ang Senate at Kongreso na ito lang ang babaguhin, economic, pwede. Pero ang tanong po, bakit sila lang ang pwede magdesisyon? Ang ibig po natin sabihin, sa ganong sistema, sarili lang nila ang protektahan nila. Parang dinidiktahan lang nila tayo. Ito lang dapat. Forever tayong ganito. Hindi po tama. Between the Senate and the House of Representatives, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mas democratic po na pumili ang House of Representatives dahil ito po talaga ay represented in every legislative district. Yung mga nandyan ay talagang ibinoto ng tao in every legislative district. So mas democratic po ito, mas marami. Una yan. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung issue na kasi gustong mapahaba ni Martin Romualdez, ni Marcos. Sabi nga natin, lumang tugtugin po yan. At kung matatakot po tayo, ay talagang hindi ito mababago. Ang sinasabi po natin dito, gusto natin liwanagin, we don't agree with whatever motive Martin Romualdez has or Bongbong Marcos has. Tayo po ay kalaban ng mga yan. I mean, kalaban in the sense na we do not agree with them kung ano man yung kanilang motibo dyan. Katunayan, gusto natin patalsik at si Bibim kasi naniniwala tayo na kurap kahit si Martin Romualdez. Pero yung pagsusulong ng People's Initiative, iyon po ang sinasangayon na natin na matuloy ito. Sapagkat sistema po ang binabago dito sa People's Initiative na ito. Yung mga tao sa likod, kung sila nga ang nasa likod, sila Martin Romualdez, sila BBM, temporary lang po yan. Ano po ibig sabihin ng temporary? They come and go. Pwede nga mamatayan kahit anong oras pag kinuha ni Lord. Pero ang sistema which we have to install by way of this People's Initiative, inandyan na yan, which will benefit the Filipino people. Kaya kailangan pong maisulong. Regardless of whoever are behind in this People Initiative, we don't care. Dapat po, what we care here is to go on with this People's Initiative so that the amendment provisions in the 1987 Constitution by way of Constituent Assembly could be relaxed. We will, this People's Initiative will give meaning to the Constituent Assembly in terms of making it easier for Congress to convert itself into a Constituent Assembly by way of joint session voting jointly. Ito po ang isinusulong natin. Ngayon, yung sinasabi nila na pangit, masama kasi ginagamit ang pera ng bayan upang ibili ng signatures. Ang masasabi po natin tungkol dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sabi nga natin, kung totoo man yan, well, per se, talagang pangit yan because that is essentially vote buying. Pero sa ating pananaw, if this is the only way to achieve the purpose
the means justifies the end. So what? Kung kaganda, even if assuming that it uses the people's money, if the purpose at the end of the day is beneficial to the Filipino people, there is nothing bad with it. Dapat lang naman. So, kung kailangan, ang sinasabi natin, mabago ang saligang batas at ito lang ang paraan sa pinakamadaling pagbabago, then go. Kung gumamit man ito, assuming na totoo yung sinasabi, that people's money are being used, okay lang po yan. Anyway, at the end of the day, the Filipino people will benefit, and this would be a lasting benefit for the Filipino masses. Ngayon, ang sinasabi na kasi ang Genuine People's Initiative, dapat ang nagsisimula ay ang sambayan ng Pilipino. Well, dapat nga. But the thing is, given the situation, can an ordinary people starts with this people initiative? Of course not. Sinasabi natin, regardless of the ill motive of those who are behind it, we don't care because at the end of the day, ang makikinabang ang mga Pinoy. Yung mga nasa likod na yan, kung ang intensyon nila ay masama, to prolong, sabi lang nila yun. I mean, kahit gusto mong manatili diyan pagka kinuha ka na ni Lord dahil mabait ka, may magagawa ka ba? Di wala rin. Pero yung sistema na in-install mo for the good of the Filipino people will stay there forever until amended. Yun po ang kumbaga ang katotohanan tungkol dito. Ngayon, ayaw natin kasi sabi nila hindi democratic kasi ang parliamentary type, hindi tayo makakaboto ng direkta ng ating Pangulo. Well, the evil of this democratic process na sinasabing the rights for us to vote directly for our chief executive. Simula 1935 ginagawa na to pero wala pong pag-unlad. Bakit? Sapagkat sinasamantala ng mga politiko ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Pinapanatili tayong mahirap para pagdating ng eleksyon, mabibili ang boto ng sambayan ng Pilipino. Lalo na ng mga presidential candidates. Ito yung sinasabi ni Machiavelli. So, gawin mong mahirap yan para tuwing eleksyon, kaya mong bilhin ang boto nila. Kahit na kapirasong sardinas, 1 kilong bigas, makapaghapunan lang, makapagtanghalian lang, bilhin mo. Kaya nga ngayon, sabi nga, kandidato ka lang ng barangay chairman, milyon ang gagastusin mo dahil bibilhin mo ang mga botante ng 1,000. At ito pala ang kumbaga natuklasan natin sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong natin. Sa probinsya, sa mga probinsya, mas mahal ang bilihan ng boto compare dito sa Metro Manila o sa mga nearby provinces ng Metro Manila. Bakit po? Mas matinding kahirapan ang buhay sa mga probinsya. At dito po napapagsamantalahan ng mga trapong politiko yung kahirapan. Kaya ayaw nilang umunlad tayo. So, kailangan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, isinusulong po natin ang parliamentary type of government. We are one of the advocates for shifting from presidential type to parliamentary type. We have to do it at the earliest opportunity. At ito pong PI ang dapat nating samantalahin. Huwag po tayong maniniwala sa mga senador na yan na ang tanging dahilan kung ba't tumututol sila sa PI ay protektahan ang kanilang opisina.
Imagine, for the first time yata, 24 senators voted to approve the resolution na kondinahin itong PI na ito at magkaroon lamang ng amendments limited to the economic provisions. Ayaw nila na magkaroon ng meaningful change, political change in terms of changing the political structures of the Philippine government. They are very much protective of the presidential type of government. Samantalang napatunayan na naman ito na hindi ito nagbibigay ng magandang buhay sa ating mga kababayan. Katunayan, mula 1935 hanggang ngayon, patuloy po tayo nasasadlak sa kahirapan. Kung ang presidential type of government is the answer to the problems of the Filipino people, especially poverty, then dapat natapos na ang kahirapan sa Pilipinas, sapagkat we have been in the presidential type from 1935 to 2024, almost a century. Why not we try with parliamentary type of government? Karamihan na po sa Asia ang sistema ng gobyerno ay parliamentary type. Sa mga susunod po nating episodes, ipaliliwanag po natin kung bakit mas maganda ang parliamentary type kaysa presidential. Hindi po natin makukuha yan sa isang usapan. Marami po ang dapat na ipaliwanag tungkol dyan. Pero ang sinasabi po natin at the moment, napakahalaga po na samantalahin ng sambayan ng Pilipino na isulong itong PI na ito, itong People's Initiative. Iliwanagin po ulitin natin, we are not with Martin Romualdez, with Bongbong Marcos, or whoever. Kung sila man ang nagsusulong nito, we don't care. We don't care of the people behind it. Ang mahalaga po, maisulong ito, sapagkat ito lamang ang tanging paraan para mabago ang ating saligang batas sa pinakamabilis, pinakamatipid na paraan. Sapagkat kung constitutional convention po, magastos. Sa constitutional convention na isang paraan ng pagbabago ng saligang batas under the amendment article, we have to elect delegates to the convention in every legislative district. So, sa election pa lang, magastos na po yan. Pag na-elect mo yan, pasweldohin mo yan, ibibili mo ng equipments, bibigyan mo ng mga staffs, bibigyan mo ng opisina. So, that will cost billion. Tapos matagal pa. Samantalang kung Constituent Assembly, pinakamabilis, most economical. Bakit po? Yung existing Congress, wala nang sweldo, wala nang dagdag na staff, wala nang equipments, wala nang, kumbaga, meron na silang opisina. They can just meet as a Constituent Assembly and write a proposal to the Constitution. So, no additional cost. Kaya, tapos mga sanay na yung mga tao dyan. Siyempre, matagal lang senador, matagal lang congressman. Sanay na silang, kumbaga, sa trabaho ng legislative. So, mas madali. Kaya po, ito yung pinaka-practical na paraan. Nahadlangan nga lamang dahil dito sa voting jointly or voting separately. So, para po maging maliwanag, itong People's Initiative is introducing an amendment to Section 1, Article 17 of the 1987 Constitution, whereby
Congress can convert itself into a constituent assembly with three-fourth votes voting jointly. So yun yung idinagdag na pagbabago, voting jointly. At ito po ang tinututulan ng Senado sapagkat una, admittedly, talagang mawawalan sila ng power. Ah, Kaya ayaw nila. Siyempre, sino bang may gusto na mawala ng kapangyarihan? So, magiging outvoted sila dito. Katulad naman tungkol po sa Marcelo na pag gusto ng lower house na deklarang baliwala yung proclamation ng President Marcelo, pwede, walang magagawa ang mga senador because they will be outvoted. Why? It is clear in the Constitution that in so doing, Congress has to convene in a joint session voting jointly. So yan po pagdating sa Marcelo. Ang Marcelo napakahalaga sa buhay natin. So ginawa ng Constitution madali. Pero itong amendment to the Constitution, hindi rin makapag-decide ang framers of the Constitution kung voting jointly or voting separately. So they did not specify. Basta sinabi lang nila Congress with three-fourth votes has to convert itself into a constituent assembly to write amendments to the Constitution. Meaning, it is left to the Filipino people to decide whether Congress has to do it in a joint session, voting jointly or separately. And with the PI that is now being considered, sinasabi dito na voting jointly. Ito po ang sinasang-ayunan natin. Huwag nating isipin sino ang likod, sino ang nasa likod nito. Anong pamamaraan ang ginawa dito. Basta legal, gawin po natin, aprobahan po natin, at isulong natin itong PI na ito. Nang sa ganon, magkaroon ng tsansa ang mga Pinoy to shift from presidential to parliamentary type. Otherwise, wala pong pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Take note, ng panahon ni President Duterte, sinusulong niya ang federalism. Natapos yung kanyang termino, wala pong nangyari. Because practically, ang Senado ayaw talaga. Actually do sa mga proposal nila na maging federalism lang, pinapamper nila ang Senado para pumayag lang. Pero hindi rin po nangyari sapagkat short ang supporter ni, hindi umabot ng 18 senators ang supporter ni President Duterte at the time. So, talagang itong Senado na to, ito po yung kumbaga pangunahing institusyon na bumibigo sa pangarap ng sambayan ng Pilipino bukod sa napakagastos pa kasi nagkakaroon ng duplication. Imagine, kahit maaprobahan sa House, kung ayaw ng Senado, mababaliwala. Hindi magiging batas. Vice versa yan. Pero, ang Senado, ang masama pa dito sa Senado, talagang ito pong Senado na ito is an institution na, kumbaga, oligarchic. Imagine, with 24 na senador, magkapatid, magina. Sa ngayon, si Villar at yung dalawang Villar, si Cynthia at saka si Mark. Si JB at saka si Jinggoy. Si Pia at si Alan, kapatid. So imagine, kaya itong Senado po, dati pa nung una, ganun din ang setup niya. Hindi po talaga mababago at ngayong 2025, sinasabi, magkakaroon ng dalawang tolpo na napakayabang. Ito si Rapi, papasok na naman si Erwin, sabi nila. Kasi sikat na sikat. Ang mga Pilipino po kasi, lalo na yung masang Pinoy, of course, dulot ng kahirapan. Talagang they cannot vote wisely. So, ito ang sinasamantala ng mga politiko. Pag may pera ka,
bilhin mo ang boto. Maalis lang po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tayo magiging parliamentary type. Bakit po? Sa parliamentary type of government, iboboto mo lang ang delegate mo. Ang sa isang legislative district, for instance, ang San Pedro City, Laguna, 1 congressional district. Yung kandidato dyan, ang kukumpanyahin niya mismo yung San Pedro City, Laguna lang. Hindi siya lalabas. So kahit hindi ka gaano kayaman, pwede kang kumandidato. Sapagkat hindi mo kailangan ng malaking pera para manalo. At siyempre, kalimitan po ang nananalo. Hindi naman tatakbo sa parliament yung mga walang pinag-aralan, yung walang prinsipyo. So, ibig po sabihin, nasasala kung sino lamang ang pwedeng bumoto para sa Prime Minister. Alam niyo po na sa Amerika, sinasabi natin most democratic country. Sa kanila nagsimula itong presidential time. Pero ang bumuboto po ng Pangulo nila, hindi yung masang Amerikano. Meron silang tinatawag na Presidential College. Ito yung na mga tao bumuboto ng kanilang delegate to the Presidential College na yan. Na yung mga delegates doon, yun ang bumuboto kung sino ang magiging Pangulo ng Amerika. So, ibig sabihin, hindi totoo na kapag hindi tayong bumuto direkta ng ating Pangulo o ng ating Prime Minister, hindi na tayo demokratiko. Kalokohan yun. Sa totoo lamang, yung sobrang demokrasya katulad ng nangyayari sa Pilipinas, na ang labas po ay democracy without responsibility, is very dangerous. Ito po nagpapabagsak sa isang democratic country. Because democratic rights should be used wisely for the benefits of the national interest. Ang sobrang demokratikong proseso, dulot ng kahirapan, ay hindi po nagagamit ng maayos ng majority ng Pinoy. So dapat po limitahan natin ang karapatang demokratiko ng mga Pinoy in terms of taking away from them the rights to vote the president. Anyway, hindi naman nila nagagamit ng tama dahil o dulot ng kahirapan. So, ibigay natin doon sa mga yung karapatan na yan na pagboto ng head of the state. Ibigay natin doon sa mga Pinoy na hindi mabibili ang kanilang prinsipyo sapagkat hindi sila ganong kahirap na para mabuhay lamang ay magbenta ng kanilang boto. Sapagkat aminin man natin sa hindi, ang sa ngayon po, una, dulot nga ng kahirapan na naging bahagi na rin ng ating political culture. Talagang ang mga Pinoy napipilitang magbenta ng kanilang boto. They don't care kung they are voting rightly or wrongly. Kumbaga, wala silang pakialam kung sino yung ibinoto. Basta bayaran mo ako. If the price is right, boboto kita. Kahit adik ka, kahit kriminal ka. Total ang katwiran eh. Pag nandyan, mangungurakot lang naman kayo. Eh dito lang ang paraan para makabawi ako. Bilhin mo ang boto ko. Anyway, kung eleksyon lang naman, nagiging mahalaga ako sa inyo. Iyan po ang political culture natin. So because of that, nagiging perennial paulit-ulit itong kahirapan, itong kabulukan ng sistema. So we need to change
we need to introduce a meaningful changes, especially in the political structure of the country. And the only way to do that at the moment is to approve this people's initiative para maging realistic yung Constituent Assembly provision under Section 1, Article 17 of the 1987 Constitution. Alam po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, unpopular po itong ating isinusulong ngayon sapagkat halos lahat kontra sa People's Initiative. Pero tayo po ay naninindigan sa katotohanan para sa kabutihan ng masang Pilipino na dapat po isulong ang kasalukuyang People's Initiative. Samantalahin po natin kung sino man ang nasa likod nito at kung sa anong paraan wala po tayong pakialam doon. Ang mahalaga, mapakinabangan po natin para sa kapakinabangan ng masang Pinoy itong People's Initiative. Marami pong salamat mga kabarangay. Magandang umaga muli. Natapos po natin ang ating talakayan ngayong umaga.